Hey guys, ito ang nag-iisang Oppo smartphone na may recommend ko sa inyo ngayon. Last year ko pa gusto guys may-review yung smartphone na yan. Dahil nga napakamahal niya. At finally, mayroon nag-alok sa akin sa napakamurang presyo lang. Kaya binili ko na rin agad. Kasing lakas to guys ang Infinix Zero 35G at Nakawon 20S Pro 5G pagdating sa may performance niya. Tapos naka 9Hz na AMOLED display pa tayo na mayroong left-sided na punch-hole camera. At tulad nga ng sabi ko, 2 years old na ang smartphone na to. Itong si Oppo Reno 8 5G na merong Android 12 na out of the box. Pero out of the box din guys. Meron siya agad na update na Android 13. At pagkatapos mong ma-update kay sa Android 13, magugulat ka na lang dito. Kasi meron siyang available na Android 14 ulit. Ito talaga guys ang hindi tayo mabibigo sa mga smartphone ni Oppo. At hindi tayo pababayaan sa Android update. Kahit luma na yung smartphone natin, still makakatanggap pa rin ng Android update. Ngayon nga guys is parang bago ulit siya dahil na-upgrade nga yung kanyang Android version dito. Ito ang box case ng Oppo Reno 8 5G at naka 12256 na version yan. Inside sa box siya is meron siyang case na kasama at super bilis case na 80 watts sa VOOC charger. 6.4 inches AMOLED 9Hz sa display lang siya with Corning Gorilla Glass 5 na protection. Kung gagamitin nyo ang smartphone to pang gaming phone, eh medyo maliit siya. Dahil nga 6.4 inches lang siya. Pero para sa akin, sakto-sakto to ang ganitong klase ng display. Lalo pa at mahilig ako sa malilitan smartphone. Napakamahal ng smartphone na to guys nung unang labas nga niya. Dahil 25k yung kanyang SRP. Salamat sa nagbenta sa akin ng kulang 10,000 lang. Kaya hindi na rin ako nagdalawang isip na bilhin siya para magawan nga ng review at ma-share sa inyo kung gaano kasulit pa rin ang smartphone na yan. Actually, kahit mabili ng kulang 15,000 yung smartphone na to, para sa akin panalo pa din yan. Dahil solid pa rin naman yung kanyang specs. Alam ko marami sa inyo na tatawaging overpriced si Oppo Reno 8. Pero sigurado naman na marami pa rin sa inyo. Tayo sumubok kila Infinix, kila Tecno, lalong-lalo nga kay Poco, dahil daw sa deadboot. Kaya in case na makakita kayo ng Oppo Reno 8 5G, huwag kayong magdalawang isip na bilhin pa rin yan. Dahil napakasulit pa niya. Lalo kung mabibili nga natin sa mas murang presyo pa. Dahil camera pa lang guys, wala na kayong magiging problema dito. Triple camera siya na merong Sony IMX 50 megapixel na main camera at 8 megapixel ultra wide. Saka isang 2 megapixel na macro lens. Hindi pa rin outdated yung kanyang camera kahit 2 years old na yan. At naka Sony IMX 32 megapixel na front selfie camera din yan. Kung itatapat mo to sa mga around 15,000 na mga smartphone ngayon, hindi kayo mapapahiya dito. Dahil karamihan din sa mga bagong smartphone ngayon, wala ng mga ultra wide. Sa video, supported siya ng 4K 30fps at yan yung sample natin. Overall guys, still panalo pa rin ang camera ng Oppo Reno 8 5G ngayon para sa akin. Sa performance guys, huwag kayong malilito sa mga pangalan ng mga bagong processor ngayon. Dahil Dimensity 1300 itong si Oppo, mas malakas yan. Sa may Dimensity 6080 at 7050 ngayon. Dahil ang bagong pangalan guys ng processor ni Oppo na yan is Dimensity 8050 or 8020. Kaya kung i-compare nyo guys si Oppo Reno 8 5G kila Oppo, sa ibang smartphone din ni Vivo or even kay Realme, sa mga kulang 20k na mga SRP nila. Eh still guys, mangingibaboy itong si Oppo Reno 8 5G. Huwag din kayo malilito sa mga pangalan ng mga smartphone ni Oppo. Yung mas simpleng pangalan, yun yung mas malakas. Like ng Oppo Reno 8 5G. Iwasan nyo guys yung mga smartphone ni Oppo na merong letter T o letter Z sa mga pangalan ng mga smartphone nila. Like ng Oppo Reno 8Z or ng Oppo Reno 8T. Yun guys, iwasan nyo yung mga smartphone na yun. Dahil mga mahihina yun. Isama na nga rin pala natin guys, yung merong letter F sa may pangalan. Like ditong si Oppo Reno 11F 5G. 19k guys yung kanyang SRP na merong Dimensity 7050 5G lang. Mas mahina pa rin yan compare kay Reno 8 5G. Dahil yung Dimensity 7050 is galing lang yan sa may Dimensity 900. At galing naman sa may Dimensity 1100 itong si 1300. Di ko alam guys kung nagagets nyo yung mga naming ng mga bagong processor ngayon. Pero okay lang yan. Dahil nakakalito talaga sila. Kaya kung naglalaro kayo guys ng Warzone Mobile, kaya naman yan guys ni Oppo Reno 8 5G. Meron tayong medium na graphics dito. At playable naman siya kahit papano. Sa may Mobile Legends naman, super na refresh rate lang siya. At ultra na graphics. Dahil nga naka 9Hz lang yung kanyang refresh rate dito. Pero okay lang yan. Dahil super smooth naman ang Mobile Legends dyan. Diyan sa may Oppo Reno 8 5G. Ang kaso naka-single speaker lang. Kaya kung naghanap kayo guys ng magandang Oppo, malakas na Oppo rin. Huwag niyong palalagpasin pa rin si Oppo Reno 8 5G. Dahil hindi kayo mapapahiya dyan. Dahil maganda pa rin ang smartphone na yan.
Kahit luma na. Tapos mura pa nga ngayon. Thanks for watching.